Nako, mga minamahal, mukhang it's the final countdown dito nga po sa mga sa mga kubol ni former President Duterte. So natatandaan nyo naman po mga minamahal no, na nagsalita itong si ano pangalan nito, si Kerwin Espinosa. So, ano yung sabi ni Kerwin Espinosa, mga minamahal? Ikinanta niya at nag-testified siya na itong si Senator Bato de la Rosa daw po ay pinressured siya. So, ano yung pagpe-pressure dito kay Kerwin Espinosa na ikanta itong si former Senator Leila de Lima na sabihin na siya daw po ang utak sa illegal drug trade. Kumbaga, siya yung pasimuno, siya yung nag-handle, siya lahat. Mastermind, sa madaling sabi, mga minamahal. So, basahin natin Kerwin Espinosa testified that Senator Bato de la Rosa pressured him to implicate then Senator Leila de Lima in the illegal drug trade. He also further revealed that directives to implicate de Lima and the AJ case during Duterte's admin originated from de la Rosa and possibly higher-ranking official including Duterte. So, kinanta ni Kerwin Espinosa itong si Bato de la Rosa. Na ang sabi, inakbayan daw siya, diba? Nagkita sila, inakbayan. O kapag hindi mo ginawa yung sinasabi ko, yung pamilya mo madadamay. May mamamatay yung pamilya mo or baka ikaw yung sumunod sa ama mo. Yan yung pananakot mga minamahal ni Bato de la Rosa dito kay Kerwin Espinosa. Kaya napilitan itong si Kerwin Espinosa na mag-testify against kay former Senator Leila de Lima. Actually, hindi na bago. Kasi si Ronnie Dayan, ginamit din nila. Yung driver ni de Lima, ginamit nila na mag-testify against kay de Lima. Eh ngayon, ayaw nga mag-testify ni Ronnie Dayan. Diba mga minamahal? Umuwi doon sa Pampanga. Nung umuwi sa Pampanga, tinakot din. Kaya walang choice itong si Dayan kundi ikinanta itong si de Lima. Hindi ikinanta mga minamahal, ayaw nga magsalita ni Ronnie Dayan. Pinilit nila na gumawa ng kwento na idikdik at ikanta itong si de Lima na involved nga po dito sa droga. So, tatlo kasi yung drug case ni de Lima, mga minamahal. Yung tumanggap ng yung bribery money, nagluluto ng droga sa bilibid, tapos pagsusupply ng pagsusupply ng droga, yan, ganyan. So, ginamit din nila yung mga inmates. If you will remember, mga minamahal, nagkaroon ng riot sa bilibid. So, ito na lang natin kasi napakahaba ng kaso ni de Lima. So, ginamit nila yung mga high-profile inmates na kumbaga sila daw po ay nilalatagan ng pera ni de Lima. So, ganyan yung flow ng story nila, mga minamahal, para mas maging makatotohanan. And even Rafael Ragos, ginamit din nila. So, ang dami nilang ginamit ng mga personality, kahit bawal po ang gumamit ng mga inmates, ginamit nila. Kaya nga, sabi nga ni de Lima, mga minamahal, nung may nagsalita na dalawang tao na mga PDL person against dito kay Duterte, sabi ni de Lima, o ano yung feelings na ginagamitan ka din ng mga inmates, yung ginawa mo sa akin ay bumabalik din sa'yo. Diba, mga minamahal? So, sa madaling sabi, madami silang ginamit na tao para mas maging makatotohanan yung flow ng story na ito talagang si de Lima ay involved dito sa droga. So ngayon nga po, unti-unti na pong nare-revealed ang katotohanan na yung mga taong ginamit nila ay nagsasalita na sila po ay biktima lang din kasi wala din silang choice. Ngayon, nagsalita itong si de Lima. Ang sabi ni de Lima, matagal na nating alam na napipilitan lamang si Kerwin Espinosa na idawit ako sa illegal na droga dahil sa kagustuhan ni Duterte. Sa wakas na pangalanan ng isa sa mga mastermind sa paggawa ng ebidensya na walang iba kundi si dating PNP Chief Bato de la Rosa. Kailangan na ninyong harapin ni Bato ang pagtutuos ng katotohanan sa mga kasinungalingang ginawa ng gobyernong Duterte laban sa akin. Kaya tama lang na tumakbo as a first nominee itong si de Lima para magkaroon siya ng power sa House of Representatives in case na manalo itong si de Lima dahil kahit papaano magkakaroon po ng hustisya, hindi lamang yung sarili niya, bagkus magkakaroon din ng hustisya, yung humigit kumulang 30,000 people estimated killed during the bloody drug war campaign. At paglilinaw din, dagdag pa ni Garma, mga minamahal, na meron pong intel funds
dito sa AJK na yan. At ang source nila doon is yung Pogo, which is ni-reveal din po yun noon ni Espinido, na ang nagbibigay ng pera kapag nakakuha ng quota is si Bongo. See? So, yung kwento na itong mahaba-haba mga minamahal. Pero nakikita natin na there is a development kahit pa paano. Although hindi pa natin nakakamit yung hostisya, but dito nga po sa House Quad Committee hearing, nalalaman natin na, ito, ganito pala yung kababuyan ninyo. Kaya sabi ko sa inyo mga minamahal, kapag nagbalik yung mga Duterte, hindi yan maglilingkod sa ating bayan. Ang gagawin nila dyan is gaganti sila sa mga taong bumaliktad against sa kanila. 'Di ba? Sa mga ginawa nilang katarantaduhan na mga kumanta sa kanila, yan yung pupunteryahin nila once na nakabalik sila sa pwesto. Kaya ngayon si Garma, mga minamahal, takot na takot eh. Takot na takot. Endangered daw po yung kanyang buhay. Even itong si Kerwin Espinosa, natatakot din po. Pero wala din silang choice kasi nasukdol na sila eh. So, kailangan na lang nilang aminin yung totoo. So, ito yung magandang development, mga minamahal, na pwede ding magamit na testimonies dito sa International Criminal Court patungkol nga po dito sa mga kababuyan na ginawa ng dating administrasyon dito sa bansang Pilipinas. Madugong war on drugs nila, yung mga nakachinelas. Tingnan nyo nga itong mga pamilya na to, mga minamahal. Mayroon ako ipapakita sa inyo. Nasaan na ba yun? Wait lang. Tingnan nyo itong mga pamilya na to, yung mga biktima ng war on drugs ni former President Duterte na hanggang ngayon hindi pa din nakakakuha ng hustisya. Kita nyo yan? Yan o. Ito pa. Ganyan sila kadami. Dami, 'di ba? Yan. Yan, mga minamahal. Diba? Madami. Madaming mga pamilya. Tapos sa reward system na yan, depende sa mga taong napatay kung ito ay mga matataas na opisyales. Depende din ang mga reward na ibinibigay sa mga planted na kaso. Kaya nga, grabe tong ginawa ni former President Duterte dito sa ating bayan. Samantala, gaano ba kalaki yung population ng mga adik? 1% lang. Hindi na dapat kailangan ng war on drugs dyan. Kaya nga lang, dahil nga sa smoke screen nila, actually yung war on drugs, smoke screen lang naman talaga yan eh. Oo. According din to sa narinig kong, nabasa kong article, na sila ang nagpapatakbo at tinitira nila yung mga kalaban nila sa droga. Yun po yung ko sa isang article, yun po yung nabasa ko, mga minamahal. Pero para sa akin, mabuti na din at nangyari ang lahat ng ito para hindi na po pamarisan at malaman ng iba nating mga kababayan na yung kanilang iniidolo na puro buwang ginawa, puro putang ina, ay talagang literal na demonyo yung ginawa sa Pilipinas. 'Di ba? Smoke screen lang nila na para sila sa mahirap, kumakain sila sa yung karinderya. Grabe yung mga smoke screen nila para mapaniwala ang mga Pilipino na sila ay mabubuti. Tapos, ang ibang mga naging presidente ay masasama. Ngayon, revealed na sila. Diba? So, malapit na ang pagtutuos. So, yun po, mga minamahal. Okay? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.